My question is, paano nakatulong yung Facebook ads sa businesses mo and yung mga other offer mo na ngayon is talaga namang continuously growing Nag-scale talaga. from parang ilang years mo siya sinimulan and gaano yung kabilis yung naging growth ng business mo when you tried paid advertising. Paid advertisement. So actually ako, marami akong mga businesses and meron din akong traditional business and for half a decade na yung traditional business ko. So meron din akong ganito. I have this production team, photo and video production team, and then meron din kaming before restaurant, meron din kaming ganun. Pero inline dun sa question, paano ba nakatulong sa akin? I have this e-commerce platform din, products. Okay, nagbebenta din ako ng products online na hindi ko lang babanggitin anong specific na product yon. Ganito kasi siya ang nangyari. Siyempre tayo as business owner, meron tayong mga tinatawag na magkakaroon tayo ng research and development ba, mga ganon. So based sa research ko, yung traditional business ko kasi, ang market ko lang buong city or pinakamalayo na siguro buong region. For example, Cebu City, ganyan. Ayan, mga ganon. Specific. Specific lang siya. Now, here comes, pumasok sa buhay ko yung products, tangible products. Binibenta ko siya sa online. So, doon, nagkaroon kami ng market research. Doon ko nakita, sir. Doon ko nakita yung active numbers ng users ng Facebook sa buong Pilipinas. So, nung nakita ko yun, umabot pala siya, I think akong updated ngayon, I think almost siguro 90 million. Yes. Active users. Active siya. Yeah, active daily. So, meaning to say around 95% ng population dito sa Philippines. So, doon ko nakita yung opportunity na, uy, panalo to. Kasi if meron akong product na ganito, ang goal ko is matarget ko sila ngayon. So, paano? So, here comes the Facebook ads marketing. Nagsimula. And, nung time na yon, nag-search ako sa YouTube. Sabi ko, sino ba ang pwede dito? Anong specific keyword yung tinype mo? Pwede ko malaman. Ito lang. Sabi ko, Facebook ads Philippines. Okay. Nung pag-search ko nun, automatic, number 1, lumabas ikaw. Sabi ko, okay to ah. Tapos pagtingin ko kasi yung sa thumbnail, tingin ko, professional yung dating, tapos may Tagalog. So pag-click ko nun, doon medyo nag-turn out talaga yung paningin ko sa digital world. Ganun siya. So doon na pumasok, paano ko ba mas-scale up ito? Paano ko ma-reach sila? So that time, hands-on talaga, inaral ko siya. Wala naman talaga akong idea doon. Wala namang paaralan na magturo ng ganun. So, thank you so much by the way. You're welcome, bro. After 5 years, no? So, paano siya nakatulong talaga sa akin? I don't know pero the system really works. Ng system ng social media, ang system ng Facebook talaga is, once na inaral mo siya, tapos ginasulinahan mo siya, okay, naglagay ka ng budget, meron kasing mangyayari talaga. Na legit legit na nangyayari. So, to make the long story short, doon na namin na-generate yung 8 to 9 figure namin na kinita talaga sa negosyo namin. Nabenta. Okay. Gross po yun. Gross po baka yun. baka may BR dito. Ay, sino ba yan? So, naibenta. Naibenta talaga. Klaro lang. Hindi nagastos. So, siguro yung nagastos, wala pang 6 figure. Ay, hindi. Wala pang 7 figure. Okay. Ganun siya. So, ang dami kasing factor sa traditional business, di ba? And here comes the digital world using the Facebook marketing. Mas lalong yung kumpiyansa mo as business owner, eto lang pala yun. Tama. Di ba? So, yeah. Siguro for 4 years or 3 years yung ginagawa. Nice. Grabe. Na ganun siya. And
ako, non-stop, nag-a-ask pa rin ako ng mga updates, nagpapaturo pa rin ako, coaching, mentoring. Kagaya ngayon, di ba? Oo. Ganun siya. So, great. One thing I realized na yun talaga sa mga sa mga business owners. Mm. So kung gusto nyo nang mai-boost yung business nyo, Yes. kailangan nyo lagyan ng fuel. Totoo. Pero depende sa gasolina na ilalagay Yes, mo. na ilalagay mo. Meron kasing gasolina na parang mabagal lang. Mm. Meron din namang gasolina na parang mabilis din yung growth. Totoo. So I considered na yung paid advertising, Facebook ads is the fuel ng mga negosyo ngayon. Exactly. Booster. Exactly. Parang ganon. So yung sasakyan nandiyan na, yung negosyo mo, that's your vehicle. Fuel is paid advertising. Yeah. Yung mga eyeball na makakakita kung ano yung product and services mo. Totoo. Facebook ads yung sagot doon. Yes, content creation Totoo. is one of the strategy. But content creation is a branding para mas ma-nurture mo kung sino man yung audience mo, mas ma-build mo yung trust. Pero kung gusto mo talagang magbenta sa mas maraming audience, you need paid advertising. Totoo. So that's the key paano mo male-level up and matatalo yung mga competitor mo. Very, very good. Kasi parang point A to point B lang eh. Paano mo ma-reach si point B from your present point? Parang ganun siya. Yes. So you need the vehicle, then fuel it to reach that point B. Parang ganun. Yes. Walang limit sa paid advertising. Yun yung maganda, no? There's no limit. Siguro magdedepende yung limit kung gaano yung kakayahan mo na i-allot na budget dun sa paid advertising mo. Pero sa Facebook kasi, once you spend, like if you spend 10,000, ang sasabihin nga, your daily maximum limit is 50,000. Yeah. Times 5, minsan times 10. Kapag nag-spend ka ng 50K, your maximum daily limit is to 50 to 300K. So, once you spend more, mas tumataas yung limit na binibigay ni Facebook sa'yo. So, meaning, binibigyan ka niya ng chance na mas maraming taong makakita ng offer mo. Yeah. So, like sa isa sa mga client ko, ang maximum limit namin, I believe, around 300,000 a day. Oh. Pero hindi namin yung minamax out since hindi rin kaya. So, ganun siya nag-work yung Facebook ads. And sobrang precise ng targeting ng Facebook. Fair din siya. Yes, ganda. Alam niya yung interest mo, behavior, demographics. Lahat. So, sobrang daming data points. Kung nanood kayo ng Netflix about, hindi ko na sasabihin yung title, pero meron dong movie sa Netflix na ang sabi is, merong 50,000 data points sa Facebook sa bawat tao. Imagine, yung isang interest is considered as 1 data points. Yeah. Kung mahilig ka sa kape, 1 data points. Imagine mo yung 50K na yon na nakolekta sa atin. So, some Facebook users ang ginagamit sa Facebook is para pampalipas oras, entertainment. Pero yung mga entrepreneur, marketer, and business owners, ginagamit nila yung platform na to, di ba? To sell yung product and services nila. Yeah. So, nasa sa inyo kung saan nyo siya gagamitin, yung Facebook. So, but I highly recommend to explore, learn more about Facebook ads. Maraming mga free content online. Totoo. Especially on YouTube. Yeah. And wag na silang lumayo, no? Wag na silang lumayo. Dito na tayo kay Coach Jay. Very detailed. And ako personally, I can testify na very detailed siya. And then madali lang matutunan. Madaling sundan, in short. Yun yung pinakano eh. Kasi pag marami tayong sobrang dadaanan, hindi direct sa point, parang ang hirap. Parang ganun. So, yeah. I hope na malayo pa ang ating mga lalakbayin. And then together with the technology and Facebook ads marketing, mas lalo tayong confident na mas scale up yung business natin. Yes. Actually, hindi lang sa Philippines eh. Buong mundo talaga. Yes, Asia. I have a friend na nakabase sa Benguet, Mountain Province, and yung business niya is going Asia. Oh. They started here in the Philippines, sa province lang, Philippine market. Services or product? Product. Going Asia na siya. So meaning, dito yung testing. Yeah. Pag nakarating na yun ng ibang bansa, ibang level. Ibang level ka na nun. Pag nakarating ka ng Asia, Taiwan, Malaysia, Indonesia, imagine Indonesia, 3 times more aggressive sila sa pagbili online compared dito sa Philippines. Kung yung mga kakilala mo mahilig mag-Shopee, punta ka sa Indonesia. Yan. And then, sir, by the way,
iba talaga level pag nasa international. Kasi na-try ko, syempre nagbebenta nga ako ng product, di ba? Nag-sell kami, I think 3 years ago, nung nagsisimula pa lang kami, nag-start. Sa Philippines, hindi ko lang sabihin yung exact amount, pero pagdating namin doon sa Japan, kaya namin siya ma-times 3 or even times 4 yung price. For example, 1,000 pesos na namin binibenta dito. Pagdating doon, kaya namin siya gawing 4,000. And still binibili. And still binibili. And feeling nila, since na-build namin yung value ng certain product na yun, feeling nila mura pa rin yun. And the good thing about dun sa nature or behavior ng mga bumibili sa ibang bansa, mas gusto nila yung, alam mo yung yung automatic every month dapat meron silang ganun. Gusto nilang ganun pag na-in love sila dun sa certain product. Subscription, gusto nilang ganun. So, doon ko nakita yung value ng technology, ng platform ng Facebook. Facebook ads. Scalable talaga siya. Endless. No limit. No limit talaga. Grabe. So, yun. For more upcoming videos, go ahead, like this video, comment kung merong questions. And saan ka nila pwedeng ma-discover, Bro DJ? Yeah, I actually, you can discover me dun sa YouTube na lang siguro. And then sa Facebook also, Digital Coach DJ Lopez. Yun. And Social Commerce Community. Thank you so much. See you on the next one.